So nagpapatuloy po ulit tayo sa atin pong series at pinamagatan ko po itong The Way of the Cross. At matatagpuan po yung atin pong teksto sa Matthew chapter 10, 32 to 39 na atin pong binasa kanina. At kung papansinin po natin sa Gospels, meron pong paborito na topic na itinuturo ang Panginoong Hesukristo. Ang topic pong ito ay makikita po natin, bits and pieces, pero paulit-ulit po ito na nagpapakita na ito po ay napaka-importante sa atin bilang mga mananampalataya. At ganun din po kay Apostle Paul. At ito po ay yung topic about discipleship or the way of the cross. It's not the way to the cross, but a way of the cross na kung paano in-exemplify po ng Panginoon ang lahat po ng ang kanya pong buhay, no? Para po sa atin. So, kung tayo po ay tunay na Kristiyano, makikita po ito sa pamamagitan po ng ating buhay. Kasi po nung unang panahon, hindi naman po sinasabi yung mga tagasunod ng Panginoon na Christian. Una lang pong nabanggit yung salitang Christian doon po sa Antioch, no? Ang tawag po noon sa pananampalataya ay the way, ang daan. And then after that, pinangalanan na po ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo na Christian. Bakit po? Dahil kamukha na po nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang pamumuhay. Kamukhang kamukha kung paano po ang Panginoon ay nagturo, kung paano po siya nagsakripisyo, kung paano po siya namuhay. Kaya tinawag po silang mga Kristiyano. And so ito po yung heart ng discipleship. Ano? Yung daan ng cross. Kung paano po ang Panginoon ay dumaan at ang kanyang buhay po ay nagtapos sa cross at nagkaroon po nga tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ because I know it is the power of God unto salvation. Alam niyo po, tayong mga mananampalataya, kung minsan nahihiya tayo, hindi tayo bold. Di ba? Ibahagi na Kristiyano tayo. Pero yung mga hindi totoo na mga relihiyon, sila yung napaka-bold na i-share ang kanila pong pananampalataya. Pero ang Kristiyano, nahihiya. Pero ang sabi po ni Apostle Paul, I am not ashamed. Bakit hindi mo dapat ikahiya? Dahil nandito po sa gospel ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Anong ibig sabihin? Magligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan ang tao. At sa umaga pong ito, sa ating pong text, I want to talk about 3 things patungkol po sa way of the cross o yung discipleship na tinuturo po ng Panginoon. Una, sa verses 32 to 33, ang sabi po ng Panginoon dito, therefore, kaya niya sinabing therefore, kasi pauna po niyang winarningan ng mga disciples na bilang isang mananampalataya, ganito ang mararanasan nyo. Mape-persecute kayo. Pero last Sunday, ang topic po natin is nothing to fear. Hindi ka dapat matakot. Yun ang sabi po ng Panginoon. So tinutuloy niya po, ang sabi niya sa verse 32 and 33, therefore, everyone who confesses me before people, I will also confess him before my Father who is in heaven. No? But whoever denies me before people, I will also deny him before my Father who is in heaven. Alam niyo po ang Panginoon, noon pong siya'y nagtuturo, wala po siyang pinangakong bed of roses. Di ba? Diretso. Alam niyo po, minsan pag nung nasa Pilipinas po ako, kami po ay bumibili. O kaya kumakain sa restaurante. Iniisip mo, ito lang yung babayaran mo. Di ba? Pag nagbayad ka, ang laki ng babayaran ko. Akala ko ba ito lang yung babayaran ko? Kaya kung sakto yung pera nyo, kulang. Bakit? Merong mga hidden charges. Merong VAT. May kung ano-ano, di ba? So,
Or merong mga hidden charges na kailangan mong bayaran. Sa Panginoon po, wala siyang hidden charges. Direct to the point, sasabihin niya, what is the cost of following me? Ano yung babayaran mo, or ano ang katumbas, o ano ang kabayaran or consequence ng pagsunod mo sa akin? Walang nakatago, lantad, no? Kaya nga kapag sinabi niyang, kayo ay maghihirap, kayo ay magdudusa, dahil kayo ay sumusunod sa akin. So napakahirap po yatang sumunod. Dahil sasabihin agad na, ito yung mararanasan ninyo, hindi maganda. No? Hindi kagaya po ng ibang nagtuturo na sasabihin, puro blessing, puro blessing, puro blessing. Natural. Pag sinabi mo na, uy, alam mo, maganda maging Kristiyano kasi puro yan blessing. Hindi ka magkakaroon ng problema. Alam mong gagawin ng mga tao, uy, sige, sulat mo yung pangalan ko dyan. Di ba? Kasi wala kang paghihirap na dadanasin eh. That's the promise. But Jesus did not promise that. Ang prinamis ng Panginoon, marami po tayong mararanasan na pagsubok. Oo, may mga blessing din po tayo sa biyaya ng Panginoon. Pero, hindi niya po ipinangako na puro na lang blessing. Meron din po tayong mga pagsubok na mararanasan po sa ating mga buhay. At dahil po dito, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, no, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, sabi niya, if anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Yun po ang sabi niya sa Luke 9:23 or Matthew 16:24. Ang una po na kinakailangan gawin ng isang tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano, kasi hindi naman po lahat tunay. Yung iba po 295, no, hindi tunay, no? Una po ay public confession. Public acknowledgement of the Lord, no? Walang secret Christian. Ay, hindi alam nung kapitbahay ko na Christian ako. Secret lang. Kasi baka hindi na ako yayain mag-inuman, no? Hindi na ako yayain mag-bingo, no? Secret, no? Ang tunay na Kristiyano, at yun ang inuutos sa atin ng Panginoon, is public confession. We must be bold, we must confess. Kaya nga sabi niya, sino man ang mag-confess, no? Ang hindi magmakahiya sa akin sa harapan ng tao, hindi ko rin siya ikakahiya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. It points out to the future. No? Pinapatunguhan po nito yung future judgment. Abay, kinahiya mo ako, abay, kakahiya din kita. I do not know you. Di ba? Kasi sinabi mo sa lupa, hindi ko kilala ang Panginoong Jesucristo, hindi ako Kristiyano. E di pagdating sa langit, hindi rin kita kilala. That's the promise of the Lord Jesus Christ. What do you mean when you say confess? Confess means to acknowledge, to agree, to affirm. No? The idea is a verbal statement of identification. You identify with the Lord Jesus Christ. No? Parang ganito yan eh. Kinakahiya mong tatay mo kasi ang trabaho niya mababa. Okay? You do not identify. Di ba? Hindi ko yan kilala. Pero when you confess Him as your Father, you acknowledge na tatay ko yan. Di ba? You identify with Him. Kilala mo siya. Okay, that's the meaning of confess. You identify, you are not ashamed, no, to become a Christian. No? It is a verbal statement of identification, faith, yung pananampalataya mo sa Kanya, confidence, no, trust, belief in the Lord Jesus Christ as your Lord, and, hindi po nagtatapos doon, and the life that follows that confession. That's why, kapag po may altar call, there is nothing magical about going to the altar at sasabihin mo, tinatanggap kita Panginoon, bilang Panginoon, at tagapagligtas, na ako. Kung yon ay sinabi mo ng totoo sa iyong puso, ikaw ay ligtas. Pero ang sinasabi po kasi ng Bible yung buhay mo pagkatapos mong sinabi yon, is Jesus really the Lord of your life? No? Yun ang ibig sabihin po ng confession. Kaya nga po ang sabi sa Romans chapter 10,
that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you are saved. Alam mo, parang ang dali lang natin yun naisipin Pero during that time, hindi ganun kadali na i-confess si Jesus as Lord. Why? Kasi po noon, naghahari ang mga emperor ng Roma, anong dapat mong sabihin? Nero is Lord. The emperor is Lord. Hindi pwede na sasabihin mong Jesus is Lord. There is only one Lord during that time. Pag-aralan po ninyong history ng Rome. Italy. The emperor is Lord. And when you acknowledge the emperor as Lord, ikaw po ay makikibahagi sa kanilang pagsamba sa mga Roman gods and goddesses. So during that time, hindi po madali. Ngayon po, parang ang dali lang. You confess with your mouth that Jesus is Lord. Subukan mong tutukan ka ng baril na mga anti-Semitist. No? Di ba, ang dami ngayon na pe-persecute? Meron pa nga, isang bus, di ba? Sino ditong Kristiyano? Yung mga nagtaas ng mga kamay, anong ginawa? Pinagbabaril. Hindi ito nung unang panahon. Nangyayari po ngayon. Even in Iran. Even in Muslim countries. Sinong Kristiyano? Pag tinaas mong kamay mo, or in-acknowledge mo, or alam nila na Kristiyano ka, no? Patay ka. Kaya mo yon? Dati ganun po no? Na ang emperor, no? Ipapapatay ka lang, tatawagin ka lang. Kaya ngayong Coloseo na yan. Alam niyo ba kung bakit tourist spot yan? Hindi dahil sa matibay yan. Diyan po i-display ang mga mananampalataya. Sila po ay sinunog ng buhay para maging living torch, no, sa mga garden feast ng mga emperor. At diyan po dinadamitan po ng mga balat ng hayop ang mga Kristiyano para sila po ay gutay-gutayin ng mga leon at mga mababangis na aso. Alam niyo po ba yun? Yan ang reason kung bakit po ang Coloseo na yan, no? So po, isa po yan na pag tinitignan natin, makikita natin yung martyrdom ng totoong mga Kristiyano. Lahat ng nag-confess na sila po ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Jesus knows the persecution that will happen because of the Christian's faith in Him. Ama, hindi pa nga siya hinuhuli. Alam niya, nung tinuturo niya po ito, hindi pa siya hinuhuli, di ba? Kinakausap pa lang niya yung kanyang mga disciples. No? At winawarningan na ganito ang mangyayari sa inyo, ganito ang mangyayari kapag kinonfess niya. Sinasabi na niya beforehand. Okay? So, meron isang tao na tagasunod ng Panginoon, dininay siya 3 beses. Sino siya? Peter. Ibig sabihin, hindi siya ligtas. Sometimes, sa atin po mga Kristiyano, there are lapses. No? Sa atin, may mga weaknesses po tayo. Pero makikita mo yung tunay na repentance doon sa life that will follow after that. Kaya nga si Peter, di ba? Dininay niya ng 3 times ang Panginoong Jesucristo. But right after that, anong ginawa niya? Nagrepent, nagsisi, at ipinakita niya na tunay siyang Kristiyano at tunay siyang tagasunod ng Panginoon sa paanong paraan. Yung buhay niya, nakita niyo naman, paano siya nagturo, paano siyang namatay para sa kanyang pananampalataya. No? So, ano po ang method of confession during the time, during the ancient times dito po sa Rome? According po sa historian na si Tacitus, kasi hindi po natin ito gawa-gawa, di ba? May mga history books. According to historian Tacitus, the persecution began with the arrest of those who openly confessed to being Christians, no? And if you remember, during the time of Emperor Nero, 54 to 68 AD, merong great fire noong 64 AD. Alam nyo ba na ang pinagbintangan dito? Alam nyo ba na si Nero ang nagpasunog? Pero ang pinagbintangan po ay ang mga Kristiyano, no? Kasi nga they refuse to worship the Roman gods.
Kaya nga po, sila yung naging scapegoat sa lahat po ng mga bagay na nangyayari na masama, ang pinagbintangan po ay mga Kristiyano. So, anong consequence? Yun nga pong sinabi ko, public torture. Pero yung public torture na yun po, no? Ito po ay, ang bunga po nito ay ang acknowledgement ng Panginoong Hesukristo sa kanila pagdating po ng panahon. Kasi pwede kang mamatay dito eh. People can kill your body, di ba sinabi niya? Do not be afraid of those who can kill the body, but cannot destroy your soul. No, di ba? Sinabi na ng Panginoon yan before. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao na pwedeng patayin ang inyo pong katawan, subalit hindi kayang patayin ang inyong kaluluwa. Kasi ang katawan ay temporary, lahat tayo mamamatay. Kagaya niyan. Ilang taon na ako, 57, aabot pa kaya ako ng 70 or 80? Or next year, hindi natin alam eh. Yun lang yung buhay dito. Pero ang mahalaga yung soul mo kung saan pupunta pag ikaw ay namatay. Yung kaluluwa mo kasi, ito po ay panghabang buhay. Yan ay eternal. Forever and ever and ever. At saan mo i-spend yun? Sa langit o sa impyerno? No? So, notice in verse 32, I will confess. And in verse 33, I will deny. Dalawang bagay. No? And yung pong dalawang bagay na yon, ginamit yung word na will. Future. It refers to the final judgment. No? So, kaya nga po, doon po sa Matthew chapter 7, di ba, sabi ng verse, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa kaharian ng Diyos. Kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. And di ba sabing ganun ng verse, yung subsequent verses, Lord, di ba ginawa namin to, di ba naghimala kami, di ba ginawa namin mga bagay na to? Referring to their works. Pero anong sabi dito? I never knew you. Hindi ko kayo nakikilala. Why? Because their life is a denial of the Lord Jesus Christ. No? So, sa verse 33, pinapakita dito yung mga tao na nagpa-follow sa Panginoon outwardly. Who goes along, pero inwardly, there is no regeneration, there is no change. Kasi pwede tayong sumunod lang eh. Pwede tayong maging miyembro na isang church. Sumusunod ka lang. Pwedeng ganun eh. Pero sa totoo lang, hindi ka ligtas. Why? Because God looks at the heart. Lagi pong tinetest ang puso po natin. No? There are people that when they are being tested, kapag dumanas ng pagsubok, they deny the Lord. How do you deny the Lord? You deny the Lord by your silence. Hindi ka nagsasalita. Denial yun. Kapag hindi ka nagsasalita about your faith, that's denial. No? You deny the Lord by just not saying anything about your faith. You deny the Lord by your actions. Ano yung action mo? You live just like the world. Walang pinagkaiba yung buhay ng sanlibutan sa buhay mo, that is denying the Lord because of your life. Diba? Ibig sabihin, anong pagkakaiba natin? Kristiyano ka? Ako hindi ako Kristiyano. Anong pagkakaiba ng buhay natin? Yung ginagawa ko naman, yung ginagawa mo naman, ginagawa ko. Yung ginagawa ko, ginagawa mo. Anong pagkakaiba natin? Bakit ko kailangan tanggapin ang Jesus na ipinapangaral mo sa akin? Anong pagkakaiba natin? You deny the Lord by your life. Yung buhay mo, walang pagkakaiba. Baka mas malakas ka pang tumoma. No? Baka mas malakas ka pang manigarilyo. Baka mas malutong ka pang magmura. Anong pagkakaiba mo? Because you are not a Christian. Yun lang po yun. Malalaman mo ang tunay na Kristiyano sa pamamagitan po na hindi lang yung sinasabi ng iyong bibig, kundi kung paano ang buhay mo. Ang buhay mo ba dinidinay niya ang Panginoon? O ina-acknowledge niya ang Panginoon? You test yourself. Pangalawa po, verse 34 to 37, ang sabi po ng Panginoon dito, do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. Ito nakakalito. Di ba pong sabi sa Isaiah 9:6,
He is the Prince of Peace. Siya po ay prinsipe ng kapayapaan. No? Bakit sinabi niya dito na hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan, no? Kundi ng tabak. Ano po ang ginagawa ng tabak? Ang tabak po hinahati. Nanghahati ang tabak, di ba? You divide. Kaya nga hindi ko pwedeng sabihin na naparito ako para magdala ng machine gun. Kasi nga dito, modern times, parang ganun eh. Na hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan sa mundo, kundi magdala ng itak. Bakit? Ng sword. Kasi ang sword po ay nanghahati. No? So, sabi niya dito sa verse 35, "For I came to turn a man against his father." Ibig sabihin, narito ako para paglabanin ang mag-ama. Ano ba yun? Tapos, paglabanin ang anak sa nanay. Paglabanin ang manugang at ang biyenan. Kung magkaaway ang biyenan at manugang nang hindi dahil sa Kristo, wala itong kinalaman dito, ha? Ang pinag-uusapan po dito ay dahil sa pananampalataya sa Panginoon. No, hindi yung nag-aaway kayong magbiyenan, walang kinalaman ng Panginoon, wag niyong idadamay ito na, sabi ng Lord. Walang kinalaman po yun. Okay? Verse 36, "At ang kalaban daw po ng isang tao ay yung mismong kasama po niya sa bahay." Again, walang kinalaman dito yung paglalaban nyo bukod sa kasama po ang pangalan ng Panginoon. Kung magulo kayong pamilya, magulo kayo, magguluhan kayo dyan. Pero kung andun ang Panginoon, at kaya kayo hindi nagkakaunawaan ay dahil sa pangalan ng Panginoon, dahil ikaw ay sumusunod sa Panginoon at sila'y hindi, yun po ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo. No? Bakit po? Napansin po ninyo, nung naging Kristiyano kayo, nahati na po yung yung allegiance nyo sa mundo. Di ba? At sa Panginoon. Ibig sabihin, ay hindi hati. I mean, nawala. Dinivide kayo totally, naging allegiance mo ngayon, ang Panginoon, yung dati mo mga kaibigan, ang allegiance nila, mundo. Nahati na kayo. Ibig sabihin, bagamat kaibigan mo pa rin sila, iba yung nasa puso mo. Kasi yung ginagawa nila, hindi mo na gustong gawin. Kung totoo kang mananampalataya. Pero, kung nag-e-enjoy ka pa din doon sa ginagawa ng sanlibutan, no? Ibig sabihin, meron kang kapayapaan towards them, pero hindi payapa sa harapan ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin. Kaya nga sabi niya, "Whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me." Ang tinutukoy po dito, no, hindi po ibig sabihin na ang Panginoon po ay ang tawag doon, hindi ibig sabihin po na binibreak ni Jesus Christ ang family. Hindi po ganon. Jesus did not come to break families. Jesus is for the family. Kaya nga 'di ba sa Ten Commandments, honor your father and your mother. No? Doon po sa Ephesians chapter 6, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." No? And this is the commandment with the promise na kapag ikaw ay sumusunod, ginagalang mong mga magulang mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na mahaba at maging maayos ang iyong pamumuhay. That's the promise of God. So, hindi po winawasak ng Panginoong Hesukristo ang family because this is the first institution that He created. Kaya nga, di ba, yung unang kasal, saan? Sa Garden of Eden. Ikinasal po si Adan at saka si Eva. That's the first institution. No? Ibig sabihin, God is for the family. Ang tinutukoy lang po niya is, you should have the supreme love for Christ. Yun po yung point number 2 ko. Doon po sa point number 1, public confession. Point number 2, supreme love for Christ. Wala na dapat hihigit pa sa pag-ibig mo sa Panginoon. Hindi ang asawa mo, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, kundi ang Panginoong Hesukristo
dapat ang number 1 sa buhay mo. Okay? Pangatlo, cross-bearing and dying to self. Verses 38 to 39, yung pinaka huli po sa passage natin. And the one who does not take his cross and follow me is not worthy of me. And the one who has found his life will lose it. And the one who has lost his life on my account will find it. Alam nyo po, dito sa verse 38, ang sabi po ng Panginoon, sino man ang hindi magdala ng kanyang krus at sumunod sa akin, sabi niya, ay hindi karapat-dapat sa akin. Tignan po ninyo hindi pa po siya patungo sa krus. Pero alam ng Panginoon na siya po ay patutungo sa krus. Okay, bakit po ba na-crucify si Jesus? Historically. Okay? Historically. Bakit kaya? Alam niyo po sa mga Israelites, ang pinaka punishment, no, na ginagawa sa mga heinous crimes kagaya ng adultery, murder, yung pagmumura sa mga magulang, kasama po yun sa mga mabibigat na kasalanan, yung paglapastangan sa magulang. Alam niyo po ba na ang capital punishment po noon, alam niyo kung ano? Stoning to death. Di ba? Makikita po natin ito sa lumang tipan, na kapag po ang tao pumatay or kung anong ginawa niya, nag-commit ng adultery, legal sa kanila yung magkaroon ng capital punishment. Ano yun? Pagbabatuhin hanggang sa mamatay. But, during the time of the Lord Jesus Christ, dahil nga po sinakop ng Roma, di ba? Sinakop po ng Roma ngayon ang Israel. Ano ngayon ang batas na umiiral nung time na yon? Batas po ng Roma. At ang batas po ng Roma during that time, ang capital punishment po ay crucifixion. Pagpako sa krus, hindi na po ito pagbato hanggang sa mamatay. Yan po yung capital punishment. Di po ba sa modern times, ano yung capital punishment? Naranasan yung silya electrica, naranasan yung lethal injection, no? Kung ang Panginoon na lethal injection, siguro po ang nakasabit sa ating krus ngayon, injection. O kaya silya electrica. Yun po ibig sabihin nun, namatay siya. Capital punishment. No? Yun po yung ibinigay. Ngayon, ang sabi po ng Panginoon, at kung sino man ang hindi magpasan ng krus. Pag kasi nagpasan ka ng krus, ikaw na po yung ipapako sa krus. Kasi di ba lahat po ng mga pinako sa krus, pinasan nila yung kanilang mga krus. Ibig sabihin, kung hindi ka handang magpasan ng krus at mamatay sa krus, magpapako sa krus, sabi niya, hindi ka karapat-dapat sa kanya. So, crucifixion, yun po yung capital punishment, and it is a brutal, public yun kasi hinuhubaran pa, shameful, and slow form of capital punishment used by ancient civilizations, and notably the Romans, the Persians, no, from the century BC to the century CE, no. Ang mga biktima po, usually they are criminals, they are slaves, they are political rebels, they were nailed or tied, dalawang bagay yan. Sila po ay pinapako or sila po ay itinatali sa wooden cross para mamatay po sila from exhaustion, dehydration, and asphyxiation over hours or days. Alam niyo po, killing me softly. Ito yun. Parilin ka, okay na Kasi isang beses lang yun, hindi mo na nga maranasan Pag binaril ka, di mo na alam. Diba? Pero yung bago ka pa ipako sa krus, kinakailangan pa na ikaw ay scourge. Ikaw ay hagupitin, 39 lashes minus 1, diba? So, ganun ang ginagawa. That's why sa Panginoong Jesucristo, ginawa po ito. And historically, it was considered the most shameful death.
living victims to hang for days. No? So cross-bearing in discipleship is the daily, voluntary submission to God's will over self-will. No? Kailangan mamatay ka sa sarili mo, mamatay ka sa flesh mo, mamatay ka sa laman mo. No? Requiring a death to personal ambition, to personal comfort, to pride. No? To follow the Lord Jesus Christ. It signifies a total surrender, total allegiance to Christ. Accepting potential suffering that you are going to experience. So, death to self means abandoning self-reliance. Yun po yun. Yung hindi mo kailangan ng mamatay or magpasan ng krus kasi ginawa na po ng Panginoon yun. Hindi na yun mauulit. At siya lang po ang may karapatan, no, na mag-offer ng buhay na walang hanggan sa sino man na tatanggap sa Kanya at tatanggap sa Kanyang ginawa sa krus. Ano yun? Na namatay siya para sa iyong mga kasalanan. At dahil dito, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, true followers of Christ must be willing to give up. I-give up mo yung sarili mo. Alam mo, mag-sacrifice tayo. Yun po yung cross-bearing. Yung iba sabi nila, ang pasan kong cross yung asawa ko. Hindi yun. No? Ang pasan nyo po, okay, ay yung pagtanggap sa Kanya na bilang asawa, alang-alang sa Panginoon. Yun yun. Yun ang pasan na krus. Pero yung asawang hindi yun yung krus. No? Ang tagal ko nang nagpapasan sa problema kong ito, yung krus ng Kalbaryo ko, ang aking asawa. Ano yung gano'n? Yung cross-bearing po and death to self, ito po yung kalimutan mo yung tungkol sa iyong sarili. Yun po bang patay? Pag minura-mura mo yan, maririnig ka pa ba niya? Magre-react pa ba siya? Hindi na, di ba? Titikin mo yan. Suntukin mo, sampalin mo yung patay. Ano gagawin niya? Kasi katawan na lang yun, wala na yun. Parang hayop lang. Bangkay na yun. Ang totoong soul, yung totoong tao, wala na. Umalis na, either napunta na sa langit or sa impyerno. Hindi na yung babalik. It is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Kumbaga po sa exam, tapos ng exam. Hindi na pwedeng doktorin ang score mo. Tapos na eh. Kaya habang nandito tayo na nabubuhay, kinakailangan magsisi na tayo sa ating kasalanan. Tanggapin na natin si Kristo sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibigay nyo na, isuko nyo na yung buhay nyo sa Panginoon. Bakit? Paglabas mo ng pintong ito, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo kung may buhay ka pa. Walang nakakaalam. No? Walang nakakaalam nun. So, ang pinakamahalaga ay yung alam po natin kung saan tayo patungo. When we die to self, we do not react. Diba? Kaya nga sabi ko, katawan na lang yun eh. Ganito yun. Pag minura-mura ka ng ibang tao, anong reaction mo? Masasaktan ka, diba? Mamatay tayo sa sarili natin. Dapat wala ka nang nararamdaman. Normal na may mararamdaman, pero huwag ka na magre-react. Kung Kristiyano ka, mamatay ka sa sarili mo. Mamatay ka sa sarili mo. Merong sila sabi tungkol sa'yo na hindi naman totoo. Huwag kang mag-react. Huwag mong buksan ang bibig mo. Magkakasala ka lang. Hayaan mo ang Diyos. Darating din ang panahon na ipapakita. Di ba sabi niya, God will reveal everything. Ipapakita ng Diyos ang totoo. Merong mali-mali na kwento na sinasabi tungkol sa'yo, huwag mo nang sabunutan yung nagsabi. Ang sabi ng Bible, vengeance is mine. No, vengeance is mine, says the Lord. Anong pinagsasabi mo tungkol sa akin? Minsan may magaganon eh. Hayaan mo sila na magsasabi kung ano. Dahil ang Panginoon, alam po niya ang totoo. No?
So kinakailangan po mamatay tayo sa ating sarili. We bear our cross. We put our focus on the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Mark 8:36 ang sabi po dito, "For what does it benefit a person to gain the whole world and forfeit his soul?" Ano daw ang mapapala ng isang tao? Makakamtan mo man ng sanlibutan, ikaw nang may ang mag-ari ng sanlibutan, subalit ang yun namang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. Ano mapapala mo? Wala. Di ba? So habang nandito po tayo, huwag natin ikahiya ang Panginoon. Kahit nga po si Timothy, alam nyo ba na si Timothy dumating sa point ng life niya na kinahiya niya na ipahayag ang Panginoon? Sino si Timothy? The protege of Paul. Diba? Yung pong closest at tagapagmana ng kanyang posto bilang pastor. Ang sabi niya, Timothy, stop being ashamed of our Lord Jesus Christ. Yun ang sabi ni Paul. Hindi ko lang matandaan sa verse, pero nandun yun. No? Hanapin ko mamaya. Pero nandun yun. Huwag mong ikahiya. Sabi niya ang Panginoong Jesucristo. And I would like to end this message with a story. No? Basahin ko po yung story at sana po ay ma-inspire kayo sa story. The following record is taken from a book. May isang libro na sinulat po ni Festo Kivengeri, who is a leading evangelical minister in Uganda, Africa. In this book, he describes basically the history of the church in Uganda. And particularly in the section na babasahin ko po. Sabi niya dito, in the year 1885, he writes, 3 Christian boys shed their blood for Christ in Uganda. 3 bata. The king had ordered the arrest of these boys in an effort to stamp out Christianity. The oldest was 15, the youngest was 11-year-old Yusufu. They held fast their faith and staked their lives on it, though people were weeping and their parents were pleading with them. Umiiyak yung mga magulang kasi itong mga batang ito po ay ipapapatay, ipapasunog dahil sila po ay Christians. Ito po ay sa Uganda noong 1885. Kaya nga po maraming mga Kristiyanong na mga Africans, di po ba? At the place of execution, the boy sent a message to the king. Quote, "Tell His Majesty that he has put our bodies in the fire, but we won't belong in the fire. Soon we will be with Jesus, which is much better. But ask him to repent and change his mind, or he will land in a place of eternal fire." End quote. And then they sang a song, which is now known in Uganda as the Martyr's Song. Na ano po yung song na yun, the Martyr's Song. One verse says, "Oh, that I had wings like the angels, I would fly away and be with Jesus." And sabi din po, it was also reported na yung bata na si Yusufu, ang sabi niya, "Please don't cut my arms. I will not struggle in the fire that takes me to Jesus." And 40 adults came to Jesus the day the boys died. This was a new kind of life which fire and torture could not control. At doon po sa Kimpala, no, ni-remember po nila yung Christian martyrs na yon. And by 1887, the end of the first decade of the church, hundreds had died. There were martyrs out of every village that had believers. Marami pong nanampalataya sa Panginoon because of the testimony of the 3 martyrs na mga bata. They were only beginners. They knew little theology. Hindi naman sila magaling sa Biblia. Some could barely read, but they had fallen in love with the Lord Jesus Christ. And their life had taken on a completely new meaning. At alam nyo po, yung story po na binasa ko, at iba pa pong mga stories na hindi pa po natin naririnig, at yung mga stories na nangyayari hanggang ngayon,
sa mga paghihirap, sa mga persecution ng mga Kristiyano, ito po ang nagpapatunay na sila po ay tunay na mananampalataya. Public confession. They publicly acknowledge the Lord Jesus Christ. Di nila kinahiya, no? They are willing to love Jesus Christ. Yung nang higit pa sa kanilang buhay, supreme love. And cross-bearing and dying to self. Sa umaga pong ito, gusto ko lang pong bigyan kayo ng opportunity sa lahat po ng nandito. Na kung hindi nyo pa po sinusurrender yung inyong pong mga sarili, yung inyong mga buhay sa Panginoong Jesucristo. Ito po yung araw, no? Pwede mong malaman na ikaw ay ligtas. Kasi po yan ang sabi ng Bible, eh. Malalaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ipinangako ng Panginoon po. Ang sabi niya, sino man ang magmakahiya sa akin sa mundong ito, ikakahiya ko rin siya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Subalit sino man ang hindi magmakahiya sa akin, siya ay hindi ko rin ikakahiya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. So umagang ito, habang tayo po ay umaawit na ating hymn of commitment, if you want to receive the Lord Jesus Christ into your life as Lord and Savior, you can just come to the altar at ipapanalangin ko po kayo. Kung nais niyo po siyang tanggapin sa inyong buhay at maging seryoso sa inyong pong pananampalataya. At maaaring sa ating kalagitnaan, hindi mo naintindihan kung paano maging tunay na Kristiyano. Hindi mo pa siya kayang i-acknowledge sa iyong buhay. You deny the Lord Jesus Christ because of your life, because of the way you live. It is a time to make a commitment, recommitment to the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. At sa oras na ito, habang kami po ay umaawit, hayaan niyo po na kayo pong mag-speak sa aming mga puso. At kung ano man po ang nais po ninyo na gawin po namin this morning, kayo po ang siyang mamuna sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Habang tayo po'y nakatayo, awitin